Good day mga ka-JT sa kalam, at ito nga po, nag-aayos ako ng araw na to. Madaling araw yan, ang alis namin. Siyempre, libre ako dyan ni Major number 1 at Major number 2. At yan, ay papunta kami ng El Gatas. At ayan po, prepare na ako para pag tinawag ako ni Major number 2, si Ate Janet, ay ready na ako. Oops, ang JT sa kalam niyo po, kinuha yung sapatos at may nalimutan po dyan. Kaya, akala ko, pwede na. At ayun, dire-diretso na, nagbabay na para paalis. Pag-alis ko, may nalimutan po ako dyan at ako'y bumalik para magpabango kasi amoy umok ata ako. Ayun po yung sinasabi sa inyo. Tapos, wait ko na lang po dyan si Major number 2 para umalis kami. At after po nyan, daran! Ayan po, nasa airport na po kami. Ayan o, si Paring Aris, yan isa sa manager. Napakabait po ng tao na yan, kasama niyo yung misis niya. At syempre, mekos-mekos na yan, tornado na yan. At pupunta ko kami ng El Gatas. Sa mga ka-JT sakalang ko po kung ano po yung El Gatas. Siyempre, dito sa Pilipinas, alam mo yan kung sino kainom niyan. Ang El Nido po, ang Nido po rito ay mayroong brand ng gatas. Kaya ang sabi ko, El Gatas. Ayan po, Palawan po ang punta namin. At syempre, si Major number 1 at si Major number 2, kailangan kong alalayan. Andiyan ang kabanangkas ni JT Sakalam. Kung wala yung dalawa kong ate, wala rin ako, hindi ako makakarating dyan. At kaya, I love you both. Ayan, si Major number 1. I love you Ate Monet. I love you Ate Janet. Kasi, syempre, kailangan sumipsip. At ayan, kasama namin si Juday, si Caleb, si Beo Dahod, si Parang Ares, si Jen, si Ate Monet, si Ate Janet, at tatlo kong pamangkin na napakabait, si Troy, si Anton, at si Carmichael Usi na hindi tulog simula Puerto Princesa hanggang El Nido, tulog po siya. At ayan, si Troy po, kita niyo po yan si Troy, dire-diretso lang po kami yan. At niyayaan ko na po silang pumasok. At si Paring Aris ay kumuha ng postcard para sa mga dala-dala nila. Siyempre, ang GT sa alam nyo po, pakaway-kaway lang kasi hinatid kami dyan ni asawa ni Caleb at ni tatay ni Caleb. Ayan, kumakaway si Ate Monet at si Anton. Ayan, si Major number 2, naka-stripe, papunta raw siya ng ibang bansa. At ayan, si Juday. At ayan, si Major number 2, inaayos yung bagahe, parang hindi na babalik ng Laguna. At ayan po, nagme-mekos-mekos na kami dyan, tornado na yan. At syempre po, hindi naman maring hindi papakita ang bida. At ayan po si Major number 2, ayan, kasama si Caleb. Ayan yun na po kami, pumasok sa loob. At syempre, magpapakaskan ho kami ng ticket dyan. At kailangan namin magpa-scan ng ticket para kami makapasok ng airport. At ayan po sa entrance, titignan na po yung ticket sa inyo para makapasok kayo. Hindi naman mo kailangan ng passport kasi domestic lang po kami. Titignan lang po yung ID nyo, yung ticket nyo, kung talaga mayroon kayong book na papuntang airplane. At ayan po, mekos-mekos na yan. Nauna ako, syempre, lagi ako excited. Ikaw ba naman ang pupunta ng El Gatas? At ayan, kakawi uli yan, si Major number 1. Babay na raw, papunta na raw po siya, Australia. At naiiyak pa si Major number 1. Ayan, si Bayo Dahod, si Paring Aris, si Jen, ang kanyang may bahay. At napakasaya rin pong kasama niya ni Paring Aris. Puro komedyante rin yan. Logi lang. Nagpunta kami ng logi lang dahil hindi siya makakita ng ibang naka-swimsuit. At ito po. Ayan, si Anton at si Juday, si Major number 2, ayan na, kasama si Caleb. At ayan, si Troy, nakita nyo naman. Pakibait po niyan, ng mga pamangkin ko niyan. Tapos ayan, Anton, nag-waiting lang ho kami. At dire-diretso lang po kami dyan para sa aming papuntang flight. At ayan po, hindi naman po kami napaaga niya kasi madaling araw nandiyan na kami, pero sobrang aga lang ho namin dyan na nakarating, kaya kami nagantay-antay lang. Tapos nung tinawag na kami at nakita na yung flight, ayan, dire-diretso na kami sa conveyor. At syempre, feeling ng GT sa kalan, akala mo aalis, nagpa-conveyor ng mga dalang bag. Kailangan yan bago ako pumasok papuntang aeroplano. Tinawag na ho kami dyan kasi nandiyan na yung flight namin. Siguro nagantayo kami mga 2 oras bago yung flight namin. At nagtanong-tanong kami kung kami na nga ba. At ayan, mekos-mekos na yan. Nung sinabi sa akin nung nandyan, "Sir, itulak nyo po hanggang doon." Siyempre, binaba ko yung bag na yan at saka yung isang bag na yan. Tapos may dala pa ako isang bag dyan ni Ate Janet. Ayan. Tapos sabi sa akin ng guard dyan, bawal daw po, kaya inalis ko agad. At yan, mekos-mekos na, dala ko na yung bag ni Ate Janet. Nag-aantay na kami dyan mga ilang oras. Inantay na namin. Tapos tinawag na mo yung flight namin, kaya dire-diretso na ho kami. At dyan po sa papuntang airplane na kami. At
Ayan po, si Troy ulit. Ayan, sabay na kami, parehas kami maraming dala dyan. Tatawanan pa kami dyan, excited pa, pero syempre, ikaw ba naman ang pupunta ng El Gatas? Ay, napakasarap naman doon. At ayan po, ang una namin sasakyan dyan ay bus papuntang plane. Ganun po yung ano namin. Tapos Air Asia po ang una namin sinakyan, syempre. Air Asia, baka naman. Ayos naman po. Galing naman po yung pilot. Malubak lang pagka lumanding na. Tapos ayan po. Ayan. Gaantay na kami. Diretso na kami yan. Papuntang bus. Yan yung terminal na papunta sa plane. At inaantay lang po namin si Major number 2. Kasi ang tagal kumilos. Gawa ni meron nung kaming kasama senior citizen. Si Juday. Aming pamangkin sa pinsan na anak ni Ate Thea, na asawa ni Joben. Shoutout sa inyo. Sa mga taga Pansol, shoutout dyan. Opo. At kay Kuya Larry, belated happy birthday. At kay Jean Luzon. At ayan po, na dire-diretso na po kami. Lakad-lakad lang po. Hindi na po kami nagpatumpik-tumpik dyan. At lagi po ako nauuna, lagi ako excited. Siyempre, para sa upuan, una ka rin. Tapos, ayan o. Tinignan na po kami dyan, dire-diretso na po kami dyan, na-scan na po yung aming ticket dyan through online. Siyempre po, ayan yung sinakyan namin bus bago papunta ng plane. Siyempre po, ang JT Sakalam, dyan lang sa PWD kasi meron tayong ID. Ayan po, mekos-mekos na yan, ayan ang mga kasabay namin papunta sa plane. At ayos naman, lahat naman kami masaya. Ayan, nakaway pa ang isang pamangkin. At ayan, si Major number 2 katabi ko. Hindi ko nilalayon si Major number 2. Nandiyan yung aking pambayad, lahat ng panggastos. At si Major number 1, kailangan laging handa. At ayan po, at aking si Engineer Kemo na laging tulog sa sasakyan. At syempre po, ang baba po namin ay Puerto Princesa. At ayan po, kasama namin si Senior Citizen Juday. At ayan yung Timano, doon kayo bababa na ang basa mismong pinto ng plane. At ayan, pumapalik na po kami. Siyempre, alam niyo naman, excited, nagpakuha ng video-video, wala ng picture-picture, video-video lang. Feeling vlogger. At ayan po, si JT Sakalam, nakasakay na naman aeroplano. Siyempre, kaya po kami pumunta ng Puerto Princesa para hindi lang mag-focus sa isang lugar kung El Nido lang ang baba mo. Kaya kami nag-Puerto Princesa, tapos nag-rent ng van. At ako na rin po, syempre, hindi na lalayo po. Syempre, alam niyo na po kung sino magdadrive, no, ng kapatid nilang bunso. At ayun, medyo mahabang biyahe pero mas nakakamura na pamasahe sa plane at sa ano. At may sarili ka pang sasakyan, hindi ka para mahirapan. At ayun, nagpakita ang JT Sakalam na papasok sa pinto. Eto, sigurado ko, pag uwi namin ng Laguna at ng Luzon, tataba na naman ang JT Sakalam, sagad na naman sa diet. At ayun po, hanap na ho namin yung aming seat number, mekos-mekos na yan. Ano, senior citizen, nasakit ang tagiliran. Buti na lang nawala ang sakit ng tagiliran niya pagka nakaupo. At ayan, mekos-mekos na yan. Hinanap ko na po yung lagayan namin ng bagahe namin. Tapos syempre, antay-antay lang ng oras, antay-antay pa na ibang pasahero na nalilate bago umalis yung plane. Tapos pag nakita nyo na po yan, ibig sabihin, nakasarado na po ang pinto ng eroplano. At ayan na po, dinidescribe na at pinapadiet. At ayan po, hanap na po namin yung aming seat number, mekos-mekos na yan. Ano, senior citizen, nasakit ang tagiliran. Buti na lang nawala ang sakit ng tagiliran niya pagka nakaupo. At ayan, mekos-mekos na yan. Hinanap ko na po yung lagayan namin ng bagahe namin. Tapos syempre, antay-antay lang ng oras, antay-antay pa na ibang pasahero na nalilate bago umalis yung plane. Tapos pag nakita nyo na po yan, ibig sabihin, nakasarado na po ang pinto ng eroplano. At ayan na po, dinidescribe na at pinapaliwanag kung paano gagawin in case of emergency na may mangyari sa eroplano. At pag nakita nyo na po yan at nag-explain na sila, ang Air Asia or kahit anong mga eroplano, malapit na pong umalis. At pagkatapos na, syempre, ayun na po, mekos-mekos na yan. Malas lang po, wala tayo sa tabing window seat na eroplano. Kaya ayun, nakituloy na lang tayo sa senior citizen na si Juday. Kaya ayun, mekos-mekos na yan. Ayan po, pagkatapos po nun, welcome to Puerto Princesa. At then, lakad-lakad lang po, syempre, nasa aeroplano. Bababa ko kayo, sa huling window kami bumaba dyan. At ayan po, salamat sa Air Asia at saka kay ate na pwedeng magpakuha ng picture. At ayan, si Major number 2, hirap tayo bumaba, si senior citizen kasabay. At yan, napakabait po niyan. Napaka-pakit lagi, JT Sakalam. Lakad-lakad lang ho kami dyan sa may airport ng
Puerto Princesa. Siyempre, tinawagan na ni Manager number 1 yung van kung saan. Medyo puyat pa tayo niyan, partida, pero siyempre, kailangan laging handa. At kaya magdadrive, kaya natulog na ako bago kami umalis. Nagising lang alas 12. Ayan, kaway-kaway na. Nasa ibang bansa na si Manager number 1. Si Bayaw, si Jen, si Paring Aris, kakaway na. Unang-una, at aking Bayaw. At ayan po, lakad lang kami, mekos-mekos na kami dyan sa airport na yan para lumabas. At ayan po, nakita ko po yung Puerto Princesa Airport. Siyempre, kailangan natin ng souvenir dyan. Pag naipost, so, mag-a-appear na galing kami dyan. Sabi siya yan, full budget na Major number 1, Major number 2 yan. Kaya kailangan natin utu-utuin lagi at wag gagalitin yung dalawa. Ang dalawa kong ate. Pag nagalit, nako, baka maiwan sa Luzon si JT sa kalam nyo. Kaya ayan, niyaag ko na po sila palabas at inahanap na ni Ate Monet ang daan pa kasi may kausap na siya dun sa van na kailangan niya ma-meet. At ayan, mekos-mekos na yan po tayo. Basta pag nakita nyo pa yung kalsada na yan, ibig sabihin nasa labas na ho kayo ng airport ng Puerto Princesa. Hinanap na po namin yung van dyan. Siyempre, papakit ang bida. Lagi na magpapakit yan. Sigurado ko, pag uwi mo ng Laguna, mataba ka na naman kasi masarap ang kakainin nyo, sigurado, sa Palawan. At syempre, unang stay namin, Puerto Princesa, Palawan muna kami. Excuse me po, sorry po. At ayan po yung van, chinek up muna. Syempre, automatic yan. Kung talagang kailangan mo nagrenta ng van, automatic yan, isa-search mo yan. Kasi, pwedeng pag-uwi mo o pag-soli mo sa pinagrentahan, may mga gasgas. O ayan, syempre, wala silang magiging katwiran kasi nakita mo na sa video na okay lang, na walang bangga, konting scratchy. Tinuro naman sa akin ni Manong na ganun-ganun lang. Sabi ko, para lang sigurado, tinanong ko sa kanya na okay ba ang van na sa tubig, sa langis, kung di ba, okay naman daw. Ayan, tinuturo niya mga scratchy. Para pag sole, alam natin kung paano at kung saan may gasgas ang sasakyan. Para walang resyunan. Siyempre, dayo ka lang, hindi mo alam kung anong meron dyan. At ayun, upo na ho sa Manibela, ang pilot ng aming tour. At ayan po, mapa Luzon, mapa Bisaya, kaya po natin yan. Kahit siya po sa basta dito lang po sa Pilipinas. At ayan po, dahan-dahan na kami lumabas niyan ng parking para harapin at saan kami pupunta. Ang una po namin ginawa dyan ay pumunta kami ng Crocodile Farm at kumain po dun sa yung pwedeng sign language. Ano ba yun? Kain ito. Ayun, di ko na alam kung anong restaurant yun. Nalilito na ako kahapon, no? Siyempre, yung mga kinainan namin dyan sa Puerto Princesa. Tapos, dire-diretso lang. Napakalinis po ng Puerto Princesa. Napakasarap po dito sa Palawan. Kahit saan lugar o napakalinis. Hindi ho kayo nakakahiya magtapon na yan. Overtake lang. Kapa-kapa lang ng kalsada. Kapa-kapa ng mga enforcer. Kung ano bang meron, ganun ba kahigpit. Diyan, binaba ko yung driver na yan. Kaya tumabi ako. Gamit lahat ng ng skill sa pagmamaneho, JT sa alam kasi syempre nasa ibang lugar ka, hindi natin alam kung anong meron dun sa munisipyo na yon, kung anong ordinansa. At after po noon, syempre narating na po namin yung Cathedral ng Puerto Princesa. Ang sabi ni Major number 1, Major number 2, simbahan muna at magpasalamat kami sa nasa taas. Ayun ay si Papa Jesus. Sabi ko, sige ate, hanapin na lang natin. Gamit muna ng Waze, syempre bago ka pa lang sa lugar, kailangan mo rin mag-Waze. Nung nalaman ko na, okay na. Basta pagkatapos namin dyan, may mga history dyan na pinuntahan namin na marami raw pinatay at doon sinunog sa lugar na yan. Nasa harap lang po ng simbahan na yan, yung cathedral na yan. Ay Puerto Princesa Cathedral. Pagkatapos po namin dyan, pinuntahan namin yung may history na sinasabi doon ng mga taga Puerto Princesa at ayan po yun. Ayan, sinasabi nila na dyan po yung mayroong pinatay, maraming pinatay at ayan po yung pinagsunugan sa kaliwa. Diyan po, after po nyan, naganap na ho kami ng kakainan namin. At yung po yung sinasabi ko kanina, kinainan namin ay sikat po. May mga crew sila na hindi ho nakakarinig at hindi nakakapagsalita. Alam nyo na po kung ano po yung ibig ko sabihin. Siyempre, ayoko po makakasakit ng ibang tao. Basta ho yun, sign language lang po yung iba minsan. Kaya, meron po sila dung karatula na for sign. Kailangan mo rin tignan para isign sa mga ibang crew ng restaurant na yun. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Kapakapaho ng kalsada, dahan-dahan pa ang JT sa alam. Gawa ng hindi natin alam kung anong rules ng traffic dito. Kaya
sway-sway lang, takbong sakto lang. At ayun po yung sinasabi kong kainan na magsasign ka kasi mayroong mga crew na hindi talaga nagsasalita at na gaan lang puro sign. So yun, after po nun, dumiretso na ho kami ng Crocodile Farm. Diyan medyo hindi ko na po kinakapayan kasi alam ko naman na maayos naman at hindi naman nagkalat ang enforcer at mababait naman. Susunod ka lang sa traffic light. Tapos yung kaliwa po yan, papunta na po yan ng Crocodile Farm. At yan po yung sinasabi ko. Medyo hindi na po ako nakakapa dyan at medyo alam ko na po yung kalsadahan. Siyempre, base yan sa mga experience, sa malalayong pagdadrive ko. Hindi lang naman kasi ako first time na dumarive sa ibang lugar. Marami na akong beses, kaya lang siyempre may mga ibang lugar na kailangan natin kapain muna yung kalsada. Ang pinakamahirap lang po dyan, yung mga nakamotor, singit dito, singit doon, nasa gitna. Yan ang sa Puerto Princesa sa Palawan. At after po noon, ayan na po, daran, bayad po ng 40 pesos ang mga person. At salamat sa sponsor ng unang pagkain at ang bayad dyan. Napakabait itong si Paring Aris na talagang ganun ka baito yan. Hindi ho yan yung mahirap kausapin. Talagang laging parang si Fernando Po Jr. yan. Talaga namang nagpapagulpi muna sa una yan. Ganun kabait yan. Kaklose ko rin niya, Paring Aris. At ayan po, mekos-mekos na yan. At after po nun, punta kami sa waiting area at inaantay namin na kami tawagin. At ayan po, Crocodile Farm. At yung sinasabi ko sa inyo, makikita namin dyan yung mga buhaya. Mamaya may mga maliliit. Tapos i-explain sa amin kung ano. At ayan po, tinawag na po kami. Eto na, welcome to the lobby. Ayan po yung magiging tour guide namin dyan sa loob. Yung babae na yan. Si ma'am. Tapos nyan, syempre, ayun yung mga buhaya na matay dyan na nilagay na pati yan nasa tagilid nung nandyan sa harap na yan. Ayan ang papaliwanag sa amin yan na ganon na itong buhaya na to, si ganon, si ganyan. Hindi ko naman naintindihan, syempre. Hindi naman ako, basta nanonood lang ako. Tapos siya may mga naka-preserve na pagong. Tapos ayan, pinapaliwanagan namin ni ate about dyan sa mga history dyan, ng mga ang tawag dito, mga buhaya. At after po nyan, dire-diretso ho kami. Makikita nyo na may mga palaki at pabuhay nilang crocodile na maliliit. Yan sa nila. Ayan. And po sinasabi ko, lahat po yan, lahat sa inyo marami. Pagkatapos po daw yan, di ko alam kung inaalpasan sa wild o inaano pa ho nila, pinapalaki. Tapos after po nyan, eto na po yung mga nanay, napakalalaki ho nyan, sobra. Hindi lang ho naggagalaw yan. Ayan po, ayan, gumalaw yung isa. Sobra ho laki niya, akala nyo lang maliit yan. Kasi hindi ko naman sinusum at ang hirap pong mag-zoom ng camera. At kasi na sa araw, medyo nagiging blur.